Timothy chapter 3 verse 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, ang tinutukoy pong house, ang tinutukoy pong bahay, walang iba kundi ang iglesia. Okay? Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, iisa lang po yun. Okay? At dito makikita natin sa 2 Samuel 7:11 to 13, iisa lamang po ang inatasan ng Diyos. Iisa lamang po ang pinangakuan ng Diyos. At ito nga yung sinasabi na He is greater than the angels. Iisa lang po ito. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang ating mababasa mula sa talatang 11, 12, at 13. At gaya na mula sa araw na aking hahalalan na mahukom ang aking bayang Israel, at aking pagpapahingahin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng bahay. Okay? Merong itatayong bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi. At yung binhing ibabangon, alam natin ang ating Panginoong Jesucristo yon, ayon sa mga nakaraang pa natin pag-aaral. Itatayo ang kanyang binhi, ibabangon ang kanyang binhi. Pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, aking itatatag ang ano? Ang kanyang kaharian. Itong binhi ni David na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, itatatag ng Diyos ang kanyang ano? Kanyang kaharian. Magiging hari ito. Kaya nga siya yung inuhula ang magiging Christ, the King. Okay? Siya ay pinahiran para maging hari. At ito ay lahi ni David. Ano ang gagawin nito kapag siya ay nabigyan na ng walang hanggang kaharian? Ang sabi po ng talataan 13, kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan. Pansinin po natin sa Ingles, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, He shall build a house. Okay? At sana makita ito ng iba. Kapag inatasan siyang magtayo, ng iisang bahay. Hindi po sinabing, and he will build houses. Nakuha natin yun? Sapagkat ang bahay ay iglesia, sa makatuwid, inatasan siyang magtayo ng isang iglesia. Kaya sa dinabi-dabi ng iglesia ngayon, mag-mini-mini mo tayo. Mini-mini, mini-mo. Sino sa kanila ang tunay na iglesia ni Kristo? Sapagkat iisa lamang ang iglesyang inatas ng Ama na itayo ng Anak. At siya lamang ang inatasan. Kaya, tandaan niyo yun. Tignan natin. Baka tayo po ay bumibilang na o nagko-consider na sumama sa ibang mga pangkateng pangrelihiyon na iglesia. Ang title pa mga iglesia ni Kristo, tapos hindi naman si Kristo nagtayo. Nakapa natin yan? Hindi pwede. Sapagkat isa lamang ang inatasan, ang Kristo lamang ang inatasan na magtayo ng iglesia, at siya lamang ang inatasan maging ulo nito. Nakakita niya?
Siya lamang po yun. Ang mga anghel ay hindi po pinagkalooban ng Diyos. Hindi po sila pinagkalooban ng karapatan. At maging si Moses, hindi po siya, bagamat meron na siyang pinangunahang mga tao noong unang panahon, hindi po siya, hindi nangangahulugan at pinangunahan yun, tinayo niya yung mga taong yun.